Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humarap pero hindi nanumpa si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggastos ng budget ng kanyang opisina. Giit niya, paghahanda ito ng Kamara para sa isang impeachment case. Nang tanongin naman ng media sa relasyon niya sa Pangulo, hindi umano sila magkaibigan. At sagot niya sa kung makikipagtandem pa sa isang Marcos, never again. Nakatutok si Ian Cruz. Humarap si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa budget ng Office of the Vice President. Nagbunso dito sa privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano na nagpunto sa umano'y maling paggamit ng pondo ng OVP. Sa umpisa pa lang ng pagdinig, mainit na ang balitaktakan nang tumangging manumpa ang Vice Presidente. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Resource persons nga po Kayo nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, ipinunto naman na base sa isang dati umanong desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring ituring na pareho ang isang witness at isang resource person. We cannot just trivialize. Kasi you're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. The point of the Honorable Arroyo is well taken, but we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. Please your right hand. Do you solemnly swear that... Sa huli, ang mga nanumpalang, ang mga resource person mula sa Department of Budget and Management at Commission on Audit at ang bise na natiling nakaupo. Sa kanyang talumpati, iginiit ng bise na wala silang ginagawang mali. Wala raw nawaldas na pondo at kung mayroon mang audit findings, handa raw nila itong sagutin sa COA at kapag may naisampang kaso, haharapin daw nila ito sa korte. Politika raw ang dahilan kaya siya ang puntirya ng investigasyon. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Matatandaan sa nakaraang pagdinig ng House Appropriations Panel, umalma si Vice President Duterte nang ungkatin ng mga mambabatas ang tungkol sa paggastos ng confidential funds ng OVP noong 2022. Nagrekomenda na rin ang Appropriations Committee na tapyasan ng mahigit 1 bilyong piso ang OVP budget para sa 2025. You have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. Dahil hindi siya nanumpa, hindi tinanong ng mga mambabatas si VP Sara. Pero bago magtanghali, lumapit ang bise kay Chua. Pagbalik sa upuan, muling nagsalita ang bise para magpa-excuse sa pagdinig. May I request to leave the
inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Sa ambush interview, sinabi ng bise na lantaran na ang ginagawa ng mga kinatawan para paghandaan ng impeachment laban sa kanya. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Hindi man siya tinukoy, sumagot si Vice President Duterte sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez na hindi nila kukonsintihin ng hypocrisy at evasion ng mga ahensya ng pamahalaan patungkol sa budget. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Sa ngayon, hindi pa raw sila muli nakakapag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos. Huli pa raw silang nagkausap noon pang nagbitiw siyang kalihim ng Department of Education. Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. At nang tanungin kung may pagkakataon pang makipag-teammate siya sa mga Marcos. Oh, never again. Pag-alis ng bise sa pagdinig, how many agencies today? With all due respect to the honorable nagkainitan naman sina Representative Rodante Marcoleta at Manila Representative Benny Abante. Isa si Marcoleta sa nagtanggol kay Duterte sa pagdinig nang humarap daw sa budget hearing ang bise, ipinaubaya raw niya sa Kongreso kung anong gagawin sa kanilang proposed budget. Kabilang sa iginigit ni Marcoleta, ang notice of disallowance ng OVP ay contestable at maaaring masagot sa loob ng 6 na buwan. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable asked the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming You do not have the right to demand that. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Sakaling muling ipatawag ng Committee on Good Government, hindi pa raw tiyak ng bise kung muli siyang makakadalo sa pagdinig. Nakadepende raw ang lahat kung ano ang gagawin ng komite. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 Oras.